Una po sa ating mga balita, bukas ang bansang China sa pagkakaroon ng joint development sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang naging resulta sa ilang pulong na dinaluhan ng mga bansang kasapi sa 23rd ASEAN Summit and other summits. Kasunod nito, iminungkahi ni US Secretary of State John Kerry ang agarang pagkakaroon ng Code of Conduct para po ito sa resolusyon ng naturang usapin. At mag-uulat po ng live via Skype mula po Brunei Darussalam ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Rocky, magandang hapon sa iyo dyan. Yes, maraming salamat, Kirby. Kanina nga ay natapos na rin yung 8th East Asia Summit kung saan ay tinalakay din ang usapin ng Code of Conduct dito sa West Philippine Sea. Kagabi nakausap natin si Pangulong Aquino kung saan nga sinabi niya na natutuwa ang Pilipinas dahil nagkaroon ng bunga yung inisyatiba para nga talakayin na at bumuo ng Code of Conduct sa usapin ng West Philippine Sea. Narito ang report. Aquino na nagbunga ng mabuti ang inisyatiba ng Pilipinas sa ASEAN na bumuo ng matibay na Code of Conduct sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa kanyang pakikipag-usap sa media, sinabi ito ng Pangulo sa harap na rin ng pagkilala na unti-unti nang umuusad ang usapin matapos ang may halos isang dekada. Sa akin pananangin, medyo marami rin nagpaulit-ulit na kailangan ituloy na natin dialogo tungkol doon sa pag-formulate ito Code of Conduct. At siyempre, tuwa tayo na may movement as opposed to 10 years na no movement whatsoever. Kasunod na rin ito ng pahayag ni Chinese Premier Li Keqiang na bukas ang China sa pagsusulong ng joint development habang hindi pa ganap na nakabuo ng resolusyon sa pinag-aagawang teritoryo. Iginit ng Pangulo na dapat maging malinaw ang obligasyon ng bawat isang bansa na may claim sa lugar. Bukod sa Pilipinas at China, may inaangking teritoryo sa West Philippine Sea ang Malaysia, Vietnam, Brunei at Taiwan. In joint development, in principle, bakit hindi? Pero on the other hand, pag ginawa mo praktikalan doon, siyempre, ano ba yung joint development? Magkakaroon kayo ng kasunduan based on whose laws. So, pag di ba? Pati naman yung mga nangako sa kinasal sila na for life, no? For better, richer, poorer, richer, better, nagkakaroon ng alitan. So pag nagkaalitan, tapos hindi maliwanag yung, number one, kaninong batas. Pangalawa, paano ba yung dispute resolution nito? Baka naman nagde-delay lang tayo ng problema. Samantala, iminungkahi na rin ni US Secretary of State John Kerry ang agarang pagbuo ng Code of Conduct. Pinangunahan ni Kerry ang kauna-unahang ASEAN-US Summit. Ang minungkahi ni Secretary Kerry basically is papaspasin natin yung proseso na yung parang to get that Code of Conduct. In the absence of which, siyempre, parang adds to the sense of uncertainty, which is not a factor that would enhance, di ba, stability and prosperity for all parties concerned. So, lagi ko walang mali doon sa mungkahi na imbes na patagalin natin to. Kasi, di ba, kung bumalik tayo sa kasaysayan nga, sinubukan gumawa ng Code of Conduct 2002, nasa 2013 na tayo, nag-uumpisa na Code of Conduct. Yung DOC lang na-produce. So, does it benefit anybody to delay the process again for another decade, 2 decades, 3 decades? Is there a possibility na yung sa uncertainty, hindi mo alam yung rules? How do you actually operationalize the principles embodied in the DOC, which is supposed to be what the COC will do? Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Samantala, Kirby, inatabayan na natin yung pagpapalabas ng ASEAN Declaration na hudyat ang pagtatapos na rin ng 23rd ASEAN Summit dito sa Brunei Darussalam. Inaasahan kasi dito na tatalakayin kung paano nga nabalangkas yung pagtiyak na matatamo ang ASEAN community sa loob ng 2 taon o sa taong 2015 paglaban sa climate change at syempre ang mainit na usapin ng pagbalangkas ng Code of Conduct. At yan muna ating pag-uulat mula dito sa Brunei Darussalam sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky Ignacio. Nag-uulat po yan ng live via Skype mula po sa Brunei Darussalam.